Alamin naman natin ang detalye kaugnay sa sunog sa Barangay Baysa, Quezon City. At naroon mismo si Emil Sumangin. Emil? Maraming salamat, Lala. Nasunog ngayong ikalawang Lunes ng Fire Prevention Month ang mga bahay rito sa Quezon City. Nangyari iyan dito po sa Barangay Baysa. At narito po ang News TV Quick Response Team para sa iba pang mga detalye. Pasado tanghali nang magsimula ang sunog dito sa Sitio Paho sa Barangay Baysa. Bandang 1:00 ng hapon, umakyat ang alarma ng apoy sa Task Force Bravo. Ibig sabihin, halos 30 fire truck ang kailangan sa pagresponde. Pasado 2:00 ng hapon, tuluyang naapula ang apoy. 300 bahay ang natupok. Nasa 900 pamilya ang nasunugan. Inaalam pa ang salinang apoy at ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Naabutan pa natin kanina ang mga kagawad ng pamatay sunog na sinisikap pang matiyak kung wala ng bahay na natutupok o may mga nagrekindle pang apoy. Pinag-aaralan po ngayon mga kapuso ng mga kagawad ng pamatay sunog kung ano pa yung pwedeng bombahin para makontrol na ng tuluyan yung pagkalat ng apoy. Susubukan nun nating makapanik at maipakita sa inyo ito pong fire operation dahil mukhang may umuusok pa ho yata. Ayon na rin sa ilang mga residente. Kuya, may mga usok pa ho ba ron sa loob? Meron pa po. Meron pa usok, meron pang usok po. Kayo ho ba nadamay ho ba yung kabuuan ng structure? Hindi naman po, sa kapatid ko lang po. Salamat po, sir. So, pinanik na ho ng Bureau of Fire Protection at para tuluyan ng mapatay kung ano man yung pinagmumulan ng usok na yun sa second structure. Kaugnay po ng fire incident na yan, kumusta na update? Makapili nating live sa pamagitan ng telepono si Fire Chief Inspector Joseph Del Mundo ng Bureau of Fire Protection, Quezon City. Chief Inspector Del Mundo, magandang hapon. Welcome sa QRT. Opo, magandang hapon din po. Chief Inspector, natukoy na po ba sa ating inisyal na pagsisiyasat kung ano po ang pinagmulan nitong fire incident na ito, sir? Under investigation pa po ngayon yung ating investigation po dyan. Inaalam pa po na ating mga arson investigator po kung ano po yung pinagmulan po ng sunog. Chief Inspector Del Mundo, bakit po umakyat sa 900 ang bilang ng mga pamilyang nasunugan? Yung po bang epekto, yung naging damages, bakit po, sir, naging ganoon kalaki? Yan po, kaya po tumaas po yung bilang po ng ating nasunugan ng mga bahay. Kasi nga po, unang-una po, masikip po yung daan. At ngayon, humina po rin yung tubig natin. Nakapektuhan po tayo. Kaya tinas din po namin yung alarma. Ano po yung mga balakid ninyo, sir, ang Bureau of Fire Protection sa naging fire operation kanina? Yung una po, yung masikip na daan po dyan. Kasi single line lang po ang pwedeng pumasok po dyan. Pag ang fire truck po ang pumasok, isang fire truck ang po makakapasok. Tapos yung mga residente po, nung nagkaroon po ng sunog, nakasalubong din po natin sila na may mga dala-dala mga kagamitan. Yun po, nagpahirap din po sa atin kanina. Tapos yung pagdating po ng mga bombero, malakas na talaga po yung apoy. Puro light materials ba, Chief Inspector Del Mundo, ang naapektuhan noon ng ating sunog? Ako po, sir, karamihan po material po sa ng mga bahay nila. Kaya kumalat po kaagad yung ating nasunog kanina. Ayon po sa inyong tala, Chief Inspector Del Mundo, anong oras po pumasok ang tawag? Ito ho ba'y kagyat na naitawag sa BFP o sa mga barangay fire department unit? Nung natanggap po namin, nung magkaroon po na iba to sa ating alarma. Kaya responde po agad yung mga truck. Inabot po kasi na matagal gawa ng una-una po yung ating road po. Matraffic kanina. Yung binabanggit nyo kanina, Chief Inspector Del Mundo, mahina ho ang pressure. Nagkaroon kayo ng pagkakataon o tumawag po ba kayo dito sa water concessionaire para kahit paano itaaso yung level ng pressure? Ay opo, na-anticipate po naman natin kaagad yan na nagpataas
tumawag po kami sa Nawasa, sa ating water district, na taasan po yung pressure para lumakas po yung ating supply po ng tubig dyan. Hindi pa rin ito, I-verify lang namin kulang pa rin yung Chief alarma. Inspector Nagkurang pa rin meron po yung mga supply report. natin. Ano, sir? Opo. Yes. I-verify lang namin, Chief Inspector Del Mundo, meron mga ulat kami natanggap dito sa ground na di umano meron ba kayong iniimbestigahang anggulo ng arson o sadya daw sinunog yung isang bahay dyan sa fire scene? Yan pong mga ganyan po, nasa na po yan, nasa investigator na po natin. Yan po ang kanilang inaalam po ngayon, kung sinadya po ba o hindi. Panawagan niyo po sa ating mga kababayan, Chief Inspector Del Mundo, Fire Prevention Month, pero ang pagtaas po ng mga fire incidents sa Metro Manila, dito po sa Quezon City, medyo mataas po. Yun na nga po, pangalawang beses na po tayong nadali po ng mataas na alarma po. Kaya po kami nananawagan muli sa ating mga kababayan na doblein po natin ating pag-iingat para makaiwas po tayo sa sunog. Mga kapuso, si Fire Chief Inspector Joseph Del Mundo ng Bureau of Fire Protection, Quezon City. Major Del Mundo, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din po at magandang hapon po din sa inyo lahat. Sa mga sandaling ito, mga kapuso, makakapiling naman natin live si Binibining Shena May Alonzo. Siya po yung isa sa mga residenteng nasunugan dito po sa Barangay Baysa, Quezon City. Sa po ng aming mga kasama dito po sa News TV Quick Response Team, ang aming pakikiramay. Unang-una, medyo hindi pa ho ganun kalinaw yung isinasagot sa amin ng Bureau of Fire Protection. Mula ho sa mismo mga residente, meron na ho ba kayong kwento? Anong karanasan ninyo kanina at anong pwede nyo i-share na information patungkol doon sa pinagmulan ho? Ano ba ang lumalabas daw na pinagmulan nitong fire incident? Hindi ko na lang po papangalanan. Aha. Ang para sa narinig ko lang po na haka-haka po nila. Isang sa bahay daw po ng tinitiran daw po ng wala po sa pag-iisip. Sinunog po yung pom na sinasabi niya daw po kabaong niya daw po. Bali, sinunog niya daw po yung pom sa loob ng bahay po nila sa baba at saka daw po nilak. Kaya po, hindi po agad naapula yung sunog at kumalat po. Ikaw, Shena May, yung bahay ninyo, yung structure kung saan nakatirik yung iyong tirahan, malapit pa dito sa bahay na sinasabi mong sinadyang sunugin? Mga 2 kanto lang po. Na inabot po yung sa amin po. Oo, nakababa ako kanina doon sa mismong fire scene. Apo, ano? apo. Talagang tupok, walang natira, no? Opo, Bakit ganun kabilis, Shena? Kasi po, puro kahoy po yung bahay po namin. Tas dikit-dikit pa po, kaya po ganun po. Kabilis po, nasunog po yung bahay po namin. Ikaw ba, Shena, ay nakatawag personal sa ating mga otoridad nung malaman mong may fire incident o anong ginawa ninyo? Bali, ako po kasi nag-apply po ako. Bali, pauwi pa lang po ako nung nalaman ko po yun. Ang naabutan ko na lang po ay mga gamit po na hindi na po mapakinabangan. Sinog na po lahat. Bali, usok na makakapal na lang po. Okay. Puro bombero na po yung nakita ko na. O pauman din, kailangan ko lang itanong, yung bahay mo, anong itsura ngayon? Wala na po. Ano na lang po. Abo na lang po. Bali, wala po kami nasalba kahit anong gamit po. Kasi po looban po kami. Nahirapan po kaming ilabas po kasi po tulog pa po yung mga iba ko pong kapatid. Bali, ang nailabas na lang po namin, kapatid ko po, aso po namin. Tapos yung mga uniform, pero hindi na po namin nailabas yung mga mahalagang papeles po namin. Kasi nataranta na rin po kasi pagka gising daw po ng kapatid ko po, bali, nandyan na daw po yung sunog na nasa gilid na daw po namin. Kaya ang inuna na lang po namin, makaalis po kami. May naisalba ka ba kahit konti, Shena? Wala po, kasi po, galing po ako sa biyahe po. Bali, Yung mga kapatid mo, po. kamusta? Yung buong pamilya ninyo, kamusta? Meron ba nasaktan? Maayos naman po. Yun nga lang po, hindi mo na rin po maitatago na nasakit po. Kaya yung tita ko po na sugod sa hospital po kasi po, hinay blood po. Sa impormasyon na karating sa akin mula sa ating mga kasama sa News TV Quick Response Team, ito na raw ang ikalawang beses na kayo masunugan dyan din sa Apo. mismong lugar na yan. June 28, 2016 po ang last po na nasunugan po kaming lahat. Ganon din po, same din po na ang pinanggalingan naman po last year po, pom team po, pero sa Kalan daw po, bata daw po ang nakaano. Oo. Last year po yun. Okay, oo. Tapos yun din po,
kami ulit din po yung nasunugan po. Ang sinasabi ng Bureau of Fire Protection kanina, isa sa mga naging balakid yung mababang pressure, mahinang pressure ng tubig. Opo. Nakaka-experience ba kayo dyan mula kailang araw na medyo mahina talaga yung tubig ninyo? Minsan po umihina po, minsan po malakas. Kailan pa nagsimula yun? Natagal na din po na parang nasanay na lang din po kami. Talaga Ganun po. mahina ang supply ng tubig dyan sa inyo? Opo, minsan po, pero minsan malakas po. May umaga po, minsan mahina. Pag gabi po, malakas naman po. Batid namin na mayroong mga relocation site, evacuation center na itatalaga ang lokal na pamahalaan. Pero kayo ng iyong magkakapatid, saan kayo pasamantalang manitirahan? Nandun po kami lahat sa cover court po kasi yun po una muna namin tatakbuhan po na ano. Sa ngayon po hindi pa po namin alam kung saan ulit po kami makikituloy, makikitira po. Kasi wala na pong bahay po kami na pwedeng tiran pa po or matulugan. Para sa ating mga kababayan na may pilak na puso, ikaw na isa sa mga nasunugan, ang mga pangangailan na pwedeng ipaabot na tulong ng ating mga kababayan? Sa lahat po, humihingi po sa inyo ng tulong na kailangan po namin po ng mga damit, pagkain, tsaka mga bagay na hindi nyo na po kailangan na malaking tulong po sa amin po yun. Kasi lalo na kami pong mga nasunugan, walang-wala po na isalba. Okay. Salamat po. Maraming salamat din sa pagkakataon. Muli ang aming pakikiramay. Mga kapuso, si Binibining Shenamay Alonzo. Siya po yung residente dito sa Sitio Paco sa Barangay Baysa, Quezon City. Isa po sa mga nasunugan sa fire incident kaninang hapon. Samantala, nagkasunog sa isang bahay sa Surigao City at nasawi ang isang lola. Buhay pa pero lapnos ang katawan ng 70 taong gulang na si Remedios Bulay nang ilabas sa nasunog na bahay nitong Biyernes. Pero pumanaw po siya sa ospital kinabukasan. Ayon sa apo ng biktima, nasabi ng kanyang lola bago namatay na posibleng natabig ng pusa ang lampara sa bahay kaya po nagkasunog. Iniimbestigahan pa yan ng mga bumbero. Nasunog din ang bahagi ng Calon Barak Skyline Ridge. Isa po yung pasyalan sa Malungan, Sarangani. Hirap mapula ang apoy dahil matarik ang daan pababa sa bahaging nasusunog. Malakas din ang hangin kaya lalong kumalat ang apoy. Ayon sa ilang saksi, may bata umanong nagtapon doon ng siga o sinunog na basura. Nagkasunog din sa bahagi ng kagubatan sa Itogon at Tuba, Benguet. Iniimbestigahan din ang sanhi ng pagsiklaw. Mga kapuso, mag-ingat po tayo sa sunog lalo ngayong tag-init para maiwasan na makaresponde pag nangyari ito. Narito po ang QR Tips. Kung maliit lang ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad na tumawag ng bumbero kung hindi kayang kontrolin. Para malaman kung nasunog na ang kabilang kwarto, salatin ang doorknob gamit ang likod ng kamay. Kung mainit ito, humanap ng ibang daan palabas. Unang naiipon ang usok sa kisame, kaya imbes na tumayo, gumapang papunta sa bintana o labasan. Takpan din ng basang tela ang ilong para hindi malanghap ang usok. Kung nasusunog ang suot na damit, mag-stop, drop, and roll habang nakatakip sa mukha ang mga kamay. Para naman maiwasan ang sunog, huwag iwang bukas ang kalan o hayaang nagbabaga ang uling na panluto. Ugaliing inspeksyonin kung may tagas ang tangke ng LPG at kalang de gaas o kerosene. Palitan din ang kable ng kuryente na luma at sira na. Sa mga gumagamit naman ng extension cords, iwasang punuin ito ng mga nakasaksak na gamit. Huwag i-overload ang extension cords. Ilayo ang kahoy, papel, tela, at iba pang mga bagay na madaling masunog sa kandila at iba pang maaring pagmula ng apoy. At importante ring planuhin ng pamilya ang ruta palabas ng bahay kung sakaling magkasunog.